Kami ay nasa inyong harapan upang talakayin ang Saligang Batas 1935. Ang Saligang Batas 1935 ay ang kauna-unahang konstitusyon sa Pilipinas na naisulat at pinatupad sa Commonwealth ng Pilipinas. Ito'y naprubahan ng Philippines Constitutional Convention noong Pebrero 8, 1935. Ito'y sinang-ayunan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng plebisito noong Mayo 14, 1935. Ang plebisito ay isang salita na nagmula sa Latin na plebiscitum na nangangahulugan ng isang utos ng mga tao. Karagdagang pagpapakahulugan sa Saligang Batas 1935, ang Saligang Batas ay naglalaman o sumisimbolo ng pagpapalaya at paghahanda sa kalayaan ng bansang Pilipinas, pagiging nasyonalismo o pagkilala sa nasyonalidad o nasyonalismo, pag-aangkop ng banyagang lipunan sa balanseng paraan, pagbibigay diyan sa demokrasya at pananagutan, at pamantayan sa pag-unlad. Ilan lamang ang aking mga nabanggit sa maaring or sa mga kahulugan na maaring nilalaman ng Saligang Batas 1935. Ang Saligang Batas ng Pilipinas ay isang dokumento na naglalaman ng mga pangunahing batas at prinsipyo na nagpapatakbo sa ating bansa. Ang kasalukuyang Saligang Batas ay pinagtibay noong 1987. Ay nagmula sa isang mahabang kasaysayan ng mga pagbabago at revolusyon. Ang unang Saligang Batas, ang 1935 Constitution, ay nagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas at nagbigay daan sa pagtatayo ng isang demokratikong pamahalaan. Noong 1973, nagkaroon ng bagong Saligang Batas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagpakilala ng isang sistemang pampangulo na may malakas na kapangyarihan sa Pangulo. Ang EDSA Revolusyon noong 1986 ay nagtapos sa diktadorya ni Marcos at nagbigay daan sa pagbabalik demokrasya. Ang 1987 Konstitusyon ay nagtataguyod ng demokrasya, karapatang pantao at ang paghihiwalay ng kapangyarihan. Ito ay nagmula sa mga karanasan ng ating bansa, mula sa mga panahon ng kolonyalismo hanggang sa panahon ng demokrasya. Ang Saligang Batas ay naglalaman ng mga prinsipyo na nagsisilbing gabay sa ating pamahalaan at sa ating mga mamamayan. Ito ay nagtataguyod ng mga halaga at prinsipyong mahalaga sa ating mga mamamayan, tulad ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at katarungan. Ano nga ba ang pangunahing probisyon ng Saligang Batas 1935? Binibigyan ito ang isang bansa ng isang demokratikong sistema ng pamahalaan kung saan ang mga mamamayan ay may karapatan at kalayaan. Isa sa mga pangunahing layunin ng Saligang Batas ay pagtatatag ng tatlong sangay ng gobyerno. Ito ang ehekutibo, legislatura at hidikatura, na pagkakaroon ng kanya-kanyang kapangyarihan upang maiwasan ang pag-abuso at matiyak ang check and balance. Pinatibay din ito ang karapatan ng mga mamamayan tulad ng kalayaan sa pamamahayag, pati na rin ang karapatan sa buhay, kalayaan at ari-arian. Sa aspeto ng ekonomiya, ang Saligang Batas 1935 ay nagtakda ng mga hakbang upang mapalakas ang ekonomiya ng bansa, kasama ng mga probisyon ukol sa pagkontrol ng mga dayuhan at pagpapalago ng industriya at agrikultura. Malaki rin ang mga probisyon nito sa pagprotekta ng mga manggagawa, tulad ng karapatan nila sa makatarungan sahod at mabuting kondisyon ng trabaho. Ano-ano nga ba ang mga naging pagbabago sa konstitusyon ng Saligang Batas 1935? Dito itatalakayin natin ang mga ito. Hinati ang pamahalaan sa tatlong sangay. Ano-ano nga ba to? Ang una ay ehekutibo, ang pangunahing tungkulin ng Pangulo, legislatibo, na hawak ng Kongreso, at hudisyal, na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Nangyari din ang pagsasabatas ng wikang pambansa.
Itinakda ng konstitusyon na ang wikang Filipino ang wikang pambansa. Nagbago ang sistema ng pamahalaan. Itinakda na presidente lamang ang pinuno ng estado. Naging 4 na taon na lang din ang termino nito. Pinalakas ang karapatang pantao tulad ng karapatan sa buhay, kalayaan at pagkakapantay-pantay ng lahat. Nagkaroon din ng pagbabago sa hustisya. Tinalaga na may isang kataas-taasang hukuman ang pinakamataas sa bansa. Nagkaroon ng sari-sari o iba-ibang reaksyon ang mga mamamayan ukol sa mga pagbabago na ganap. Mayroong positibo at syempre mayroon din negatibo. Ilan sa mga positibo ay napalakas ng mga pagbabagong ito ang demokrasya at ang karapatang pantao sa ating bansa. Lumakas din ang ekonomiya at industriya nito. Ito ang mga naging positibong epekto ng pagbabago sa konstitusyon ayon sa mga mamamayan. Mahalaga ang Saligang Batas 1935 sa kadahilanan na ito ang naging pundasyon sa pag-unlad ng pamamahala ng bansa. Ito din ang naging konstitusyon na naglalayong binigay sa pagtatatag ng malayang pamahalaan. Naging mahalaga ito sa mga Pilipino dahil nagbigay ito ng matibay na pamahalaan na kung saan ang karapatan at kalayaan ng mga mamayang Pilipino. Dahil isang demokratikong sistema, binigyan din dito ang pagkakapantay-pantay at tinaguyod ng pagpapalawak ng wika at kultura. Gayon din, ito ay may malaking mahalaga dahil dito nabuo ang istorya, ang pamamahala at sa pag-angat ng pamahalaang bansa. Mahalaga ang Saligang Batas noong 1935 dahil ito ang pundasyon ng kasalukuyang konstitusyon ng bansa. Mahalaga ang Saligang Batas ng 1935 sa bansang Pilipinas dahil ito ang una naging formal na batayan ng gobyerno at ng mga karapatan ng mga mamamayan. Kung ang mga batas na ginagawa ng mga opisyal ay hindi naayon sa konstitusyon, hindi ito maaring ituring na wasto dahil ito ay labag sa itinakdang batas. Ito rin ang pinakamataas na batas sa bansa. Kaya ang Saligang Batas na 1935 ay malaking epekto sa bansa dahil dito nahulma ang kasaysayan ng sistema sa gobyerno ng Pilipinas. Magandang araw! Ngayon, talakayan naman natin ang mahalagang isyu ng pagpapalit ng Saligang Batas sa Konstitusyon ng Pilipinas. Ang Saligang Batas ay ang pinakamataas na batas ng ating bansa na nagsisilbing pundasyon ng ating pamahalaan at lipunan. Sa kasalukuyan, ginagamit natin ang 1987 Philippine Constitution na binuo at ipinatupad matapos ang People Power Revolution upang muling maitatag ang demokrasya sa bansa. Ngayon, isinusulong ang pagpapalit o pagbabago ng Saligang Batas upang iakma ito sa kasalukuyang panahon. Ilan sa mga pangunahing layunin ng panukalang ito ay ang modernisasyon ng sistema ng pamahalaan, ang pagbibigay ng higit na kapangyarihan sa mga rehiyon sa pamamagitan ng federalismo, at ang pag-aalis o pagluluwag ng mga restriksyon sa foreign investments upang mapalakas ang ekonomiya at makapagbigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. May 3 paraan upang maisagawa ang pagbabago ng Saligang Batas. Una, ang Constituent Assembly or CONAS, kung saan ang Kongreso mismo ang gagawa ng pagbabago. Ikalawa, ang Constitutional Convention or CONCON, na bumubuo ng grupo ng mga nahalal or hinirang na kinatawan upang repasuhin o palitan ng konstitusyon. At ikatlo, ang People's Initiative, kung saan ang mismong mga mamamayan ang magmumungkahi ng pagbabago sa pamamagitan ng petisyon. Anuman ang paraan, kailangan dumaan ang mga panukala sa isang plebisito upang aprobahan o tanggihan ng sambayanang Pilipino. Kaakibat ng mga layuning ito ay ang mga pangamba. Isa na rito ang posibilidad na pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nasa posisyon, lalo na kung hindi malinaw ang layunin ng pagbabago. Mayroong ding agam-agam na maaaring kulang ang kaalaman ng publiko sa mga teknikal na aspekto ng konstitusyon na maaaring magdulot ng maling pag-unawa sa mga epekto nito. Bukod dito, may takot din na maaaring magresulta ito ng pagkakahati-hati ng lipunan sa halip ng pagkakaisa.